very much mixed siya. Kinukwento ko nga ito kanina. I feel so excited. Yes. But syempre may halo pa rin siyang jitters. Nerves. Diba? Jitters! Hello. No, kasi syempre hindi natin, it's a story na wala na talaga kasi kami control over. Diba? Lagi naman siya as for any form of art. Once it's done, and you leave it out there, it's out there. And it's for everybody to consume. And that's something you cannot control. Siyempre, di ba, tao lang din naman tayo, may fear siya. Pero siyempre, mas nananaig yung hope na magugustuhan nila yung ginawa namin. Kasi I just always have to remind myself that, we gave our all doon sa paggawa ng pelikulang iyon. And yun na yun. Yun yung kaya namin gawin eh. Yung maniwala na everybody was on the same page and everybody was doing their job and we did it perfectly. Wow! Yes! Siyempre kailangan ng yabang tayo na Be proud of it! Let's be proud. Yes. Buong yabang namin pagmamalaki. Oo. Ginawa namin yung best namin. Yes, pinagpaguran, pinagpuyatan, binyahe sa Romblon. Yes. And sabi nga ni Direk, diba, it's up for us to consume. So ngayon, I know parte ng paggawa ng pelikula, Direk, yung pagiging super nandun ka na sa karakter mo. So ngayon, bago ko tanungin sa'yo yung mga naiambag ni Rose and ni Jordan, tanungin muna natin si Sai muna. Sai, Yes, po. bilang si Rose yung puso ng pelikula, siya yung pinakakaluluwa ng pelikula, di ba? Was it hard to get into her shoes? Meron ka bang naging proseso? Or was it close to heart na, ay parang ako si Rose, or magkalayo ba kayo ni Rose? Kamusta yung proseso mo doon? Hindi mahirap gampanan si Rose kasi the moment na makilala mo si Rose, nai-inlove ka sa kanya. Sa buhay niya, sa pagkatao niya. Susunod na lahat. Gugustuhin mo na lang talagang bigyan ng hustisya yung story niya. So, hindi siya naging mahirap. Tapos bonus pa na ang sarap katrabaho at ang saya at ang gaan katrabaho ng bawat isa, lalo nila Derek, nila Kyle. Hindi mabigat yung proseso, pero mabigat na responsibilidad yung pagganap sa story ni Rose. Kasi ang ganda-ganda ng kwento niya. So, mai-inlove lang kayo sa kanya. Oh, so without giving too much, dahil na-mention mo na may in love yung mga audience kay Rose, ano yung pinaka gusto mong mapulot nila sa character mo dito? Para hindi ako mag-spoil, yung ngiti na lang ni Rose. Yung ngiti ni Rose. Kasi yun yung hindi nawala. Yung ngiti na hindi nawala, naku, parang hindi makaka-relate lahat dito. Parang yung mga ngiti natin dito, nawala na. So ngayon we move naman kay Kyle, kay Jordan. So dito nakita natin sa trailer na si Jordan is nagkaroon ng transition direct, di ba? From yan, our amboy, na in a way, medyo nire-resent niya yung pagkapunta niya dito sa Pilipinas. Ayan, hanggang sa nakita natin na naging sweet siya, naging genuine siya kay Rose. How was that process like? Anong gusto mong makuha ng mga tao naman kay Jordan? Ayun sa blonde siya. That's a blonde siya. Alaska boy siya. I think, Model ng Gerber. Calling po yung mga Jordan. 2000 kasi eh. Yes. okay na po. Pinahype ko lang. May I think one thing that they'll really learn from Jordan is when you focus so much on what you hate and what you don't want in life, you don't realize that you already have everything that you love all around you. And you'll find so much love in the people that love you and what you're able to share with those newfound people in your life. Kasi nakafocus si Jordan sa maliit na bagay eh. Isang bagay na malaki sa kanya, pero he didn't realize there's so much more to life and love, which he learns through Rose and the people around him. Kanina na-mention mo si Tita Angie, di ba? Na isa sa mga nakatulong sa'yo with your character. Pero, is there anything or someone that helped you na talagang makapunta sa kung nasan si Jordan? Oh, wow. Bigat. Sa totoo lang, for those who know my story as where I was in 2023, my past with my little sister, she was really my biggest inspiration for this whole film. Yung kwento niya, as in to the point na nung pinitch sa akin to ni Direk, una kong sinabi pagkatapos ng whole pitching, sabi ko, Direk, kaya niyo pala ako pinili.
it's super, it hits home eh. And I think it wasn't something hard for me because I always wanted to share that kind of love of having someone like my sister and how much of a beacon of love she is for me. At sobrang gusto ko yun ikwento. So, yun yung naging inspirasyon ko para ipakwento ko yung story di lang ni Jordan, pero yung kwento ni Rose na maayos. At makukuha niyo din po yun pag napanood niyo po yung pelikula namin. Abangan natin yan. It's like paying homage kay sister, di ba? So ngayon direct, bilang na-mention nila si Rose and si Jordan, how they got there, kayo po as the writer and the director, parang story niya talaga to eh. Ano po yung naging mahalaga sa inyo into shaping the characters of Rose and Jordan? Meron po ba kayong mga non-negotiable nung sinusulat niyo siya na dapat ganito si Jordan, ganito si Rose? Without spoiling everything, no? Ano ba? Basta feeling ko, yung non-negotiable sa characters nila is yung truth na kailangan pagdaanan or yung growth na kailangan pagdaanan nung dalawa. Syempre at first you'd see it is a romance comedy, diba? But it's also a coming of age story for both these two characters. So, yun nga, may growth na pagdadaanan, may journey na pagdadaanan in between finding love from yung simpleng pabebe, puppy love, to developing into something that's more real in the sense na it's a love that defined you during nung time na yun. Diba? So, sana pag pinanood nila yung pelikulang yun, sumama sila doon sa journey na pagdadaanan ng dalawang characters. Kung saan man sila dadalhin yung journey na yun. Kasi it's gonna be an interesting journey. I'd like to say na, yun nga, sa buhay natin, siguro hindi naman to spoiler, tema rin naman siya na, yun nga, meron tayong makikilala that will really change us. In the simplest way. In a way na sinasabi nga ni Kyle kanina, hindi in-expect, pero nandyan lang pala siya sa paligid. Ganun yung ano niya, yun yung roses between. So marami tayong matututunan sa characters nila when they meet and kapag nag-journey na sila together. And speaking of yung pagkikita ni Rose and Jordan, before we move on to the next question for Direct and for our leads, we'd like to share an exclusive clip of Rose and Jordan's very... Yun naman pala yung pagkikita nila. Meron ba kayong gustong i-share dun sa pag-film niyan, Direct? Yung may tumama kay Kyle, meron bang pwedeng i-share sa audience? Kanina lang po pagpunta namin dun sa Okay. Uy, ang pinakamahabang eksena. At yung pinakamahabang film. Ang daming take ni Direk. Tuwang-tuwa po siya sa tae na tumatama sa ulo ko, di ba? Mahilig siya sa Saka share. yung one fun fact is, yung pagbagsak ko ng bag sa ulo ko, wala po nagsabi sa art tip na gawin yun. Oh. Pero hindi naman sadya, pero binagsak yun talaga. Uy, yun Sabi lang ni Direk, laglag bag, laglag bag. Sakto sa ulo niya na laglag. Ulitin niyo yun, ulitin. After the first take, sabi naman, okay ka. Pero, sige nga kuya, ulitin mo nga. Okay. Aksidente lang yung paghulog Oo. sa ulo niya. Anong naging thought process mo doon, Direk? Paano mo naman talaga naisip na, ay, bagay ito bagsakan right here, right now? Hindi ko siya naisip. Ay! It was the sa film kasi, or even kasi in the process of filmmaking, di ba? There are certain accidents that happen na actually, nakakaganda ng pelikula. And isa yun sa mga aksidente. Kasi feeling ko nabitawan lang siya ng art dep eh. Tapos nahulog lang sa ulo niya. So sabi ko, ay okay, maganda yun. So shout Ulitin out. natin. Oo, shout out dun sa art. Actually, yung So, mga 10 times. the two characters, lagi sila may mga dinadagdag ng mga ad-lib na like ko na, o sige, ulitin natin, maganda yan. Kaya Gawin mo yun, gawin mo yan. Gawin mo yan, okay yan. Okay. Yeah. Feeling ko it's more collaborative. Yes, very collaborative. Kasi nga, di ba, syempre, parang naging friends na rin talaga sila. So, I would say na mas madali maging Oo. collaborative sa ganun. Pero going back dun sa scene, yun kasi yung unang tawagan nila, shit girl. Yun yung Shit tawag girl, nila. okay. Like literally nagkakilala sila sa tae. Sa EA. Cute, Okay. cute meet with tae. So, Ernalyn. Oo, Wala Ernalyn. ba nakakagawa nun? Oo, Okay. diba? Siyempre para mag-iba. Yung story May nakilala ka ba sa tae? Marami. Charot lang. Story na lang, Joke lang yun. yes. So, kasi ba if you meet somebody na taihan ka, hindi mo makakalimutan. Oh yes, di ba? Talaga unforgettable moment siya.
Overtime na daw tayo. Wala po tayong bandila. Okay, wala po tayong bandila. So, ngayon, dahil eto nakikita natin closeness, ang friendship. So, Kyle and Cyril, nakikita natin sa online na talaga matagal na kayo magkasama, friends kayo. Mahirap ba na ganito yung project niya as friends? Or mas madali siya? Mas may adjustment ba dahil romantic kayo dito sa pelikula ko, but you're friends in real life? Ako para sa akin kasi may tiwala na kami sa isa't isa eh. So that's the best part about working with your friends. Someone that you really have trust in, someone that trusts you. Tapos doon lang kami sumama hanggang sa binahal talaga namin si Rose at si Jordan. At naging Rose and Jordan din kami sa isa't isa. So it was such a good process na wala po yung getting to know stage, wala na yun. We already passed that kasi madami na kami pinagdaanan nito ni Sai. Di lang alam ng mga tao. Pero basta, I grew up knowing who Cyril Manabat was. Now, naging lady ko pa siya. So, Grabe naman ang Ako kasi I didn't grow up. Pero nakilala ko rin naman si Kyle nung bata ako. Hindi nga lang ako nag-grow. Hindi yung hi. Ganda naman. At the follow-up question na lang, Sai. Dahil na-mention niya na parang andaling naka-Rose and Jordan kayo agad. Meron bang moment sa set na talagang, ay okay, eto si Rose and si Jordan to, hindi to si Cyril and hindi to si Kyle. May mga ganun ba kayong moments pag nag-film? Parang buong Romblon. Kasi yung Tarlac, medyo asot pusa pa sila. Pero sa buong Romblon, dun yun na makikita yung lalim ng storya ni Rose and ni Jordan individually and as magkasama. So parang doon, mas naiintindihan nyo yung dynamics nila, mas naiintindihan nyo yung relationship na nabuo nila. So the whole Romblon, ganun din yung pag-aalaga at pag-ingat namin ni Kyle sa isa't isa. And at the same time, going back dun sa unang tanong, parang mas madali na magkaibigan na kami kasi pwede na namin i-skip yung awkward stage. Hindi na namin iisipin or hindi wala nang takot. Mas pwede na kami mag-focus dun sa totoong gusto namin ipa-translate kay Rose at kay Jordan through screen. So, mas makakapag-focus kami sa pagbibigay ng hustisya sa story. Hindi na namin kailangan kapain yung isa't isa kasi komportable na po kami sa isa't isa. Okay. So dahil may Rose and Jordan direct, di ba? Ito ay naitatanong lang naman. Ikaw, sagutin mo yung tanong ko as the director. Kayong dalawa as actors. Sino sa tingin mo, kung halimbawa napanood yung trailer daw, sino yung most likely mahuhulog? Si Rose or si Jordan? And why? Ah, parang Miss Universe. As the director. as just watching the trailer, Oo. Ang hirap naman kasi syempre alam ko yung ano. Syempre yung Sino first. na lang yung tingin mo? Sino na lang yung parang gusto ko ito yung ano? Feeling ko ano na lang, hindi, ano naman sila. Parang I think if you've seen the trailer, parang you'd realize that both of them at some point fell for each other. Diba? Kasi ganun naman yung buhay. Hindi naman siya one way. Love, diba? Parang ano siya eh, yung friendship, kasi nakita naman sa trailer yung away, bate, yung cat and mouse trope, hanggang sa eventually romantic sila sa isa't isa, tapos yung matitamis na yung mga ngiti nila. Yes. Diba? So it's an indication ng ng love nila sa isa't isa. Tsaka kung papansin niyo yung pelikula, meron rin siyang visual change eh. If you see the movie, may visual change siya sa both characters. Creatively yung process ng pagbabago na medyo tutulungan kayo niyang mag-imagine kung nasang part na sila ng buhay nila doon sa pelikula. Makikita natin Yeah. yan throughout the story. Kayo, Sai and Kyle, as actors, kung halimbawa pinresan sa inyo yung script ngayon, sino lang sa tingin niyo, feeling ko ito yung unang mahuhulog? Feeling ko, mauuna si Rose. Ito yung parang ang atake nila. She fell first, he fell hard. Sorry, mahaba kasi yung buhok ko dito. Yes. Nakatilintas dun eh, pero mahaba kasi siya dun. She fell first, but he fell hard. Sa trailer. Okay. Sa trailer lang. Hindi ko alam sa... Oo, bahala na. Oo. Ito naman ay natatanong lang. How about you, Kyle? copy-paste. Ay, second emotion. My second emotion. Okay. Okay. Oo nga naman. Ang maganda lang. Pero gano'n naman yung real life, di ba? Minsan mas madaling nahuhulog yung babae. Wala siya sa nauna direct. Wala ba isa na una? Sa experience ko siya as a girl. Pero I think wala naman sa kung sinong unang nagmahal. Yes.
Sino ang mas huling? Oh, magmamahal? yes. Mm-mm. Diba? Oo nga Ay, naman. diba? Tandaan nyo Oh, yan. yeah. Doon tayo sa who stays. Don't go for who Oh, no. catches you. Ay, marami tayong masasagot. Pero syempre, ang sasagot muna sila direct, di ba? So, direct na mention mo na si 18th Rose nga, di ba? Dun sa next on Netflix 2026 na parang it was a time na mas simple, di ba? Early 2000s. Paano mo na-balance yung pagdadala sa Gen Z actors mo to the set na early 2000s? Paano mo nahanap yung perfect balance? Parang old soul naman itong dalawang to. Parang kung papakinggan nyo yung mga playlist nila, parang hindi naman pang Gen Z. Pero I think ang difference lang naman talaga feeling ko nung time na yun was yun nga, yung the lack of social media. Mhm. Yun naman yun. And I think nakatulong talaga na we were in Romblon. Kasi actually, Romblon looks like the early 2000. In a good way, kasi syempre hindi pa siya untouched, hindi man untouched, pero di ba, nandun pa yung pagiging simple ng buhay. Yes. The rawness of life, especially Sibuyan Island. Di ba? When we were in Sibuyan Island, it was sobrang hirap ng signal. As in, pero ang ganda kasi dahil wala kaming signal, we were forced to appreciate nature, di ba? We were forced with the food, to slow it down, and that was how life was before, di ba? Parang dati hindi ka nagmamadaling makakuha ng reply kasi alam mo matagal naman mag-reply yung mga tao. So parang yun yung pinare-experience. Siguro nakatulong talaga yung location itself for us to go back to that to that place of time na siya. So yun nga, they're really old souls, di ba? Parang may malay na sila nung mga bagets pa lang to, di ba? Nagtatrabaho na nga ito noong 2000. Kumakayat na siya. Kumakain na siya noong 2000. Oo. Mulat na siya noong Oo, 2000. Mulat na siya. So parang taga-doon siya nung panahon yun. Tapos kaya naman Naman ako playlist. nakakalakad, nagtatrabaho. Sa buong pala nagtatrabaho. Sobrang sipag niya na noon. Oo. Yeah, pero you should go to Romblon, guys. Kasi it's a beautiful island that would really throw you back. And you enjoy the simpler things in life. Kasi doon wala nga mall doon. Walang mall. So talagang parang mababalik ka sa early 2000s. Oo, pero maganda kasi fresh, di ba? It's a fresh tourist spot, ang clean ng dagat. Makakahinga ka talaga. Makakahinga ka talaga, you'd find ways. Di ba? Pag wala ka kasi social media, forced ka makipag-usap. Yes. Di ba? Chika ka, hahanap ka ng way to, to experience life. So yun yun. And mas naging deeper ang bond. Oo. And for everybody, and for all the cast, kasi para mas na-feel nila yung characters nila. Kasi nga, we were all just focused on doing what we were there to do. Diba? Tapos, masaya talaga yung bonding nung Romblon show. So, naging natural talaga siya. Yes, and everybody trusted each other. Love that, di ba? Si Kyle naman at si Sai, dahil na-mention ni Direk na old souls kayo, in a way, hindi naman kayo nahirapan makarelate. Pero, I don't know if bagong impormasyon ba sa inyo yung ibang elements sa pelikula, like kunwari yung YM, please let us know. Yung mga dial-up internet, Walkman, naabutan niyo ba talaga sila? Or, na-amaze ba kayo nung sinushoot niyo na to na, shocks, may ganito pala nung era niyo, wala na naabutang ganito. Ako na-amaze na may na-keep silang ganun. Pero lahat yun, na-experience ko naman. Kasi laking lolo-lola nga ako. Pero, natuwa ako na, meron bang ganito? Tapos yung iba gumagana, palalo yung cellphone. Doon ako tuwa-tuwa. Minsan, 5:42, naglalaro pa ako kasi na-miss ko. Tapos talagang pag nakikita ko na yung mga ginagamit namin, lumang gamit, umiilaw or gumagana, natutuwa ako kasi parang, grabe ko sino man yung nakakip nung gantong treasure, nakalaga, ang galing-galing niya. Pero hindi naman po siya bago sa akin. Lahat naman po yun na nagamit ko rin naman dati. Naabutan. Naabutan. Okay. Ako rin po kasi lumaki po ako sa papa ko, so all the old stuff he would always pass down to me. Yung nga po yung Walkman, gusto kong hingin sa art dep, ayaw pa rin po ibigay sa akin. Pero, magkano ba? Shoutout mo sa arte, baka pwede na ibigay sa Walkman. Gusto ibigay sa akin. Bukod sa Walkman, meron kayong gustong iuwi doon from the set? May props pa? Or may naiuwi ba kayo? Ako nauwi ko yung buong outfit ng last day of shoot niyo. Oh. Talagang ang tagal kong binigayon sa, sige, inti-unti ko, pwede yung shoes, tapos pumayag na next day. Ang ganda nito, gagamitin niya pa ito. Parang gusto ko kasi siya talaga makip kasi sobrang sentimental ko.
Ako So, nga, pendant lang po winabot sa akin. Ako po yung pleto ko. Meron ako safe. Tapos nandun lahat. nandun ang mga gamit ni Rose. Kayo, Direk, meron ba kayong in-arbor sa Art Lab as remembrance? Yung Wala. blonde ni Jordan. Ako talaga Yung yung plan. Kaya siya naging plan. ano niya. Ipinakapit. Oo. Pero wala naman akong inuwi kasi parang baka singilin pa ako. Charet. Hindi, pero I think yun yung memories. Kasi malaking factor dun sa pelikula namin yung computer shop. Malaking computer shop kasi Yes, ako. papa-extend. Oo, pa-extend. Oo. Diba? So, yun talaga yung kinalakihan ko yung nag-open time. Oo. Kasi magbabayad ka talaga. Tapos marami kang makikilalang mga tao. Kaka-computer mo dun sa Yes. computer shop. Tsaka yung pagda-download ng CD sa LimeWire. Charet. Papa-burn. Kahit illegal. Charet. Oo. Kahit yun lang natin nalaman na bawal pala yun. Oo. Ng mga panahon yun, pwede yan. Pa-burn ka ng kahit anong Pa-burn CD. CD. Oo, yun yung mga ganun. Kasi malaki talagang factor na iikutan ng kwento nila yung Green Skies. Yun yung Yes. pangalan ng computer shop. Ooh, speaking of green skies and yung mga gamit ng 2000s, pwede na daw tayo hindi tumayo. May ipapakita tayo sa kanila pero dito na lang tayo. Ah, Oo. sige. Para kita